Pit na po ang pasukan. Ito po, makakausap po natin si Ma'am Amihan Mabalay, ang tagapagsalita ng Samahan at Ugnayan ng mga Consumer para sa Ikuunlad ng Bayan o Suki Network. Good morning po, Ma'am Amihan. Ma'am Ami, good morning! And then, Ma'am Angel, good morning sa ating mga suki, sa inyong mga suking tagapakinig. Ayan, sa ating mga suki. Ma'am, ano ho ba ang Suki Network? Ano po yung inyong mandate po? Kami po ay isang network ng iba't ibang mga organisasyon ng mga consumers at mga iba't ibang sectors ng ating lipunan na apektado ng mga nangyayaring minsan nagkakaroon ng mga exploitation sa mga consumers. So lahat naman tayo ay consumers, so lahat din tayo ay mga taxpayers. So kami ay involved din hindi lang sa consumer education, kundi minsan sa policy advocacy. Okay, Ma'am Ami, dahil nga po malapit na ang pagbubukas ng klase, so marami po sa ating mga misis ang namimili na ng school supplies. Unang-unang tanong, ano po ba yung mga pros and cons sa pagbili ng mga school supplies online versus po sa mga may physical store po, Ma'am Ami? Sige po, Ma'am Angel, bilang nanay din naman ako, no? At ramdam na ramdam ko yan, yung mahirap bumili sa online, pero medyo convenient din siya. Mahirap in terms of, minsan hindi mo talaga alam kung ano yung darating sa'yo, no? Yung may joke nga tayo na in-order mo sa online, pero pagdating iba. Oo. So parang, Expectation diba, versus reality. Yes, reality. Oo. So parang ang ganda-ganda niya online talagang. Pero pag sinukat mo na, pag dumating na sa'yo, bakit parang iba? So, ang Suki Network, tayo ay nagsusulong din ng pag-uphold and protection ng ating 8 basic consumer rights alinsunod sa ating Consumer Act of the Philippines, RA 7394. Siyempre, ano din natin ito, no? Ibabangga rin natin ito sa mga existing na mga Internet Transactions Act, pati yung mga cyber, mga laws natin on online consumption. So, pinaka-importante dyan yung ating right to safety, right to information, right to sue, and minsan right to redress, no? Kapag hindi tayo na-satisfy or iba yung binigay sa atin or mislead tayo dun sa ating pagbili. So, kapag physical tayong namimili, nandyan yung ating mga consumer rights, very abot kamay siya dahil nakikita natin yung pinipili natin. Tapos pwede natin ibalik agad-agad. And usually may receipt tayo, 'di ba, na binibigay. At yan ay pwede nating ibalik within a specified number of days, no? So kumbaga mas may security kapag bumili ka physically. Sa online, meron namang mga mechanisms, yung mga apps. And si DTI, meron din siyang bureau, no, yung e-commerce bureau nito na tumatanggap ng mga complaints. Pero napakatagal by experience, no, ng mga ating mga consumers, lalo na ng mga nanay. Kasi syempre, mga nanay, maraming ginagawa. So, pag bumili ka na niyan, minsan wala ka ng time na ibalik sa, i-refund, ganyan. And yun yung isang con nung pagiging natin sa online shopping, no? Kasi minsan natatambak na lang yung mga products na hindi na natin magamit. Kasi Sayang lang. ang bagal ng process. Yes. So parang in short, medyo napagastos ka pa. So di ba, pagka ang pro talaga nung shopping physically, yun talagang nakikita mo yung binibili mo na tawag nito na Nakikilatis, gano'n. Nakikilatis, ayan, oo, di ba, lahat, kung may sira, yung bigat niya, lahat ng aspeto, no? Tapos pwede mo nang ibalik right then and there. Pwede mo rin ibalik. Dapat may resibo ka. Huwag kalimutan na bumili. Doon lang sa mga nagpa-provide ng resibo, no? At usually, kahit nagtitipid tayo na hindi tayo mamamasahe, sa kalaunan, mas makatipid tayo kapag meron tayong security doon sa ating mga products na pinipili. So, sa akin, mas maganda talaga yung physical ka mamimili, paglaanan ng oras, sabay-sabay na yung bibili, no, ng labas. Opo. Yung may mga nakikita ho kaming post sa social media na mas gusto naman nilang bumili sa mall, sa department store po, tsaka sa bookstore, kesa raw sa palengke kasi yung quality naman daw po ng mga tinitinda sa palengke.
Mhm. Nasa choice naman po yan ng consumers bilang meron talaga tayong right to choose, di ba? So kung gusto natin ng convenient na lugar and quality ng mga products, nasa atin din yan. So yun naman ay kalayaan ng consumer to choose. Pero meron namang mga mekanismo ang gobyerno kung tingin natin ay hindi quality yung binibigay sa atin ng mga physical stores, halimbawa sa palengke. Pero lahat naman yan, supposedly, ay may mga necessary na permits. No? So yun din naman titingnan natin. At maging kasama din sa ating tungkulin bilang consumers, yung maging makilatis, maging critical din sa mga binibiling produkto at i-ensure yun nga na meron tayong resibo. Kahit saan tayo bumili. Opo. Maliban dyan kasi syempre karapatan yan ng mga consumers na magkaroon ng resibo. Ano pa po ba yung ibang mga karapatan po ng ating mga consumer? Halimbawa ito Ma'am Amihan, minsan nakaka-encounter ako ng ganito. Iba yung nasa tag price kumpara doon nasa shelf. So ano po ba talaga yung dapat kumbaga yung lalabas doon sa pag-in-scan na? 'Di ba? Minsan sasabihin kasi nung cashier, ay ma'am hindi po yan updated kasi eh. Oo, dapat po yun nandun sa nakasulat sa estante. Yes. So, nasa ating karapatan yan under the Consumers Act, yung right to information. No? So, dapat truthful, clear labeling ng produkto, ng pricing, or ng ingredients, kung ano man yan. Dapat lahat naka clearly explicit na nakalagay. So, pag merong ganon, pwede tayong natin gamitin ang ating right to redress. No? So, pwede natin yung i-reklamo, no? Doon sa store, pangalawa sa DTI, and later on, kung gusto natin habulin yan sa iba pang mas mataas na settlement, pwede natin gawin yun. Basta meron po tayong resibo, yung huwag natin kakalimutan, at pwede natin i-document, no? Yung mga pangyayari na yan, na iba yung nasa shelf, tapos iba yung pagdating doon sa counter. Po. At siguro Ma'am Ami, ano na lang po ang inyong mapapayo sa ating mga magulang, especially yung mga nagla-last minute shopping ng mga school supplies dahil nga po malapit na ang pagbubukas ng klase? Unang maipapayo ko po ay siyempre maging critical, makilati sa online shopping dahil marami rin na nagiging biktima ng mga fake na online store. So, dapat doon talaga sa tiyak natin na official at nakikita natin na legitimate talaga ito. No? So, kung hindi naman natin maiiwasan talaga na mahirapan tayo na physically pumunta sa mga palengke, sa mga department stores, gawin natin yung ating utmost na makakaya para i-exert yung ating mga consumer rights, no? So, merong mga mekanismo ang gobyerno, katulad nga ng DTI, para sa mga complaints. So, natin yan, i-exercise natin ang mga consumer rights natin para sa right to information, right to redress. Opo. Pero Ma'am, pahabol lang, sa inyo po ba sa Suki Network, meron kayong parang ugnayan at may bibigay pong tulong sa ating mga consumers, sa mga nabibiktima po ng mga nabibili nila online? Currently, wala pa kaming desk for online na mga transactions na mechanisms, no? Pero meron naman kaming ugnayan sa DTI, so pwede namin itong i-refer I-forward sa kanila. DTI. Mm-hmm. Yes. Opo, At maging mediation. oo. Dahil ang pagiging consumer naman ay nag-extend hindi lang sa mga goods, no, kundi sa mga services. Halimbawa, pati sa kuryente, yun po ay yung aming isa sa mga kumpanya, mababang singil ng kuryente, pagtanggal sa mga taxes na nakapagpapabigat sa ating mga consumers. So, meron kaming coordination with DTI, pwede po namin siyang i-forward. Opo, maraming salamat Thank you, po, Ma'am Ma'am Amihan. Ami. At sa Suki Network. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you, Suki. Si Ma'am Amihan Mabalay po ang tagapagsalita ng Samahan at